Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at tumawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Bless our toes who dwell in your house. Where
the great unknown, where feet may fail, and there I find you in mystery, in oceans deep, where faith will stand. And I will call upon your name.
Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Mateo 2, 1-3, 10 hanggang 11. Mateo 2, 1-3, 10 hanggang 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. At nagtanong-tanong sila roon, nasaan ipapanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Verse 10, gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog ang kanilang mga dalang ginto, kamanyang at mira. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Samahan niyo po ako, tayo manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan, dalangin po namin ang sandaling ito. Samahan mo kami, Panginoon. Pinagpapasalamat po namin ang mga araw na nagdaan ng inyong pag-iingat, ng inyong pagpapala sa bawat isa. At ngayon, Panginoon, muli narito kami upang katagpuin kayo at muling pakinggan, Panginoon, ang inyong mga salita. Ama, hayaan mong kumilos ang banal na spirito sa aming kalagitnaan, Panginoon. And Lord, dalangin po namin na patuloy na papagpala mo kami at mahamon, Panginoon. Handa na po kaming makinig, handa na po kaming sumunod. Ito po dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Paano niyo po ipagdiriwang ang inyong Kapaskuhan sa darating na Paskong ito? Alam niyo po, marami sa atin ang handa na ipagdiwang ang Paskong ito, pero natitiyak ko na hindi katulad ng mga nakaraang Pasko, marami rin sa atin ang kakaiba ang magiging pagdiriwang ng Kapaskuhan ito dahil nga siguro sa mga pangyayari at sa mga bagay na pinagdaanan po natin sa taong itong 2020. Natitiyak ko po na sa lahat ng mga taon na pinagdaanan natin, maging sa lahat ng Pasko na atin pong ipinagdiwang, ay kakaiba ang pagdiriwang natin sa taong ito. Pero dapat nga bang mag-iba ang pagdiriwang po natin? Alam niyo po, kung babalikan po natin ang unang pagdiriwang ng Pasko, ay makikita po natin na iba't iba rin ang mga pamamaraan kung paano po tinanggap ng mga karakter sa unang Pasko ang pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus. Of course, lahat po tayo ay nangangarap na magdiwang ng isang maligaya at mapagpalang Kapaskuhan. Ngunit sana nga all ay ganito ang nararanasan at ang paraan ng pagdiriwang. Meron dalawang karakter po tayo ng mga tao na pag-aaralan sa umagang ito na nagpapakita ng dalawang klase ng pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. At nawa po ay hindi tayo maging katulad ng mga taong nagdiriwang ng kaarawan ng ating tagapagligtas nang mayroong kalungkutan sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. So umaga pong ito, pag-aralan po natin ng una, ang buhay po ni Haring Herodes at ang buhay po ng mga pantas na dumalaw sa ating Panginoong Hesus. Umpisahan po natin sa buhay po ni Haring Herodes. Alam niyo po, maaari pala na magdiwang tayo ng kapanganakan ng ating tagapagligtas o ng ating Panginoong Hesus ng malungkot. Pwede palang ang kapanganakan ng ating Panginoon ay ipagdiwang natin ng may kalungkutan. Pero bakit nga ba magiging malungkot ang ating Pasko? Tingnan po natin ang reaksyon at ang nangyari sa pagtanggap ni Haring Herodes sa kapanganakan ng tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 2, makikita po natin kung paanong nabalitaan at ibinalita po ang kapanganakan ng ating Panginoon. Actually, nakalampas na po ang kapanganakan ng ating Panginoon dahil ang istorya ng kapanganakan ng ating Panginoon ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 1. So ito po ay lumipas na ang ilang mga araw o hindi lang mga araw. Sabi nga po ng mga nag-aaral ng Biblia ay lumipas na ang mga taon. Specifically, 1 o 2 taon na po ang lumipas dahil sa dahilan ng
nang nagutos si Haring Herodes na patayin ang mga bata, ang kanya pong mga ipinapatay ay ang mga batang bagong panganak hanggang 2 taon. So meaning, yung nasasakupan ng mga inutos na patayin ni Haring Herodes ay 2 years old pababa. So maaaring 2 years na po ang lumipas o ilang taon na ang lumipas sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pero tingnan po natin, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga po dito, ang naging reaksyon na ang pagtanggap ni Haring Herodes sa kapanganakan ng tagapagligtas ng sanlibutan. Kung babalikan po natin sa Matthew chapter 2 verse 3, ito ang naging reaksyon ni Haring Herodes nang mabalitaan niya na isisilang na ang tagapagligtas sa Bethlehem. Chapter 2 verse 3, ito po ang sinasabi, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Wow! What a reaction! Sa halip na magsaya, sa halip na matuwa, sa halip na magbunyi, ang naging reaksyon po ni Haring Herodes ay pagkabalisa, pagkaligalig. Meaning, wala yung kagalakan. Sa halip na kagalakan, kalungkutan ang naramdaman at naranasan ni Haring Herodes. Pero paano po ba at bakit po ba kalungkutan ang kanyang naramdaman sa isang magandang balita ng kapanganakan ng tagapagligtas? Ilang mga katotohanan po ito, na kung magiging ganito rin po tayo, ay maaring sa pagdiriwang natin ngayon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ay makaranas din po tayo ng kalungkutan at kaligaligan sa ating buhay. Una, bakit naligalig si Haring Herodes? Una po, dahil sa kawalan ng katiyakan sa kanyang buhay. Ang totoo, sa English ang tawag po dito ay insecurity. Na bagamat itong si Herodes ay isa ng hari o isang tagapamuno ng bayan ng Israel, nasa kanya pa rin po ang insecurity sa kanyang buhay. At dahil dito, nang marinig niya na isisilang na ang tagapagligtas, ang magliligtas sa mga Israelita, pumasok po ang kanyang insecurity sa kanyang buhay. Bakit? Dahil ang nakalungkot na katotohanan po ay madalas kinukuha natin ang katiyakan sa buhay na ito sa maling mga bagay. Itinuturo po ng mundong ito na ang katiyakan mo sa buhay ay matutuklasan at makukuha mo una sa mga material na mga bagay. Pero alam naman po natin ang mga material na mga bagay ay nawawala, ito'y nasisira, ito'y nananakaw. Pangalawa, maling kinukuhanan ng katiyakan o ng security sa buhay na ito ay ang relasyon. Na iniisip natin na dahil sa mga relasyon na meron tayo, we are secure. Pero alam din naman po natin na lahat ng tao ay nagkakamali, lahat ng tao ay may kahinaan. Kaya gaano man kagaling ang isang tao ngayon o gaano man siya katanyag, kasikat o kayaman o maaasahan ngayon, darating ang panahon na siya ay manghihina at hindi mo na siya maaasahan. So, wala rin pong katiyakan sa ating mga relasyon. Pangatlo, kayamanan. Iniisip natin na kung tayo maraming pera, iniisip natin kung tayo naipon, we are secure. Pero ang katotohanan po, nauubos din ang pera. Ang pera ay nananakaw din. Kaya hindi tayo mabibigyan nito ng kasiguraduhan, ng katiyakan sa buhay na ito. Actually, maraming mga mayamang mga tao ang nagdurusa at nahihirapan. Bakit po? Dahil may mga bagay talaga na hindi kayang mabili ng salapi. Kaya wala dito ang tunay na katiyakan. Pangapat at panghuli, madalas ay marami ang naghahanap ng katiyakan at ng kasiguraduhan sa kanilang posisyon o sa kanilang kasikatan. Pero alam naman po natin, gaano ka man kaganda, kagwapo, dito'y lilipas din. Tatanda ka rin, ang iyong malaporselanang mga kutis ay unti-unting kukulubot. At hindi man ito, mayroon tiyak na ipapanganak na mas maganda, mas gwapo, mas magaling, at mas sisikat sa iyo. So kung dito nakabase ang iyong katiyakan, dito nakabase ang iyong seguridad, tiyak na ito'y mawawasak, ito'y magigiba kapag dumating ang pagkakataon na mayroon na mas maganda, mas magaling at mas sikat sa iyo. Kaya nga po iba ang tinuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga binibigyan tayo palagi ng warning ng ating Panginoon, huwag tayong
umasa sa mga bagay na ito. Huwag nating hanapin ang ating katiyakan, huwag nating hanapin ang ating kasiguraduhan sa mga bagay na ito na lumilipas at nawawala. Sabi po ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 6:6, ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kamatayan at sa kapahamakan. Alam niyo po, isang perfect example ng Bible character na nagpapakita ng ganitong istorya ay ang istorya po ni Zaccheo. Kilala po natin si Zaccheo, alam natin ang kanyang istorya, na kung ang pamantayan lamang ng katiyakan at ang kasiguraduhan na yung apat na binanggit po natin, pasado itong si Zaccheo. Bakit po? Number 1, siya'y mayaman. Number 2, sikat kilala ang taong ito, bagamat sa maling pamamaraan at sa maling sitwasyon. Dahil sikat siya, dahil sa kanyang mga pandaraya, sa kanyang mga kababayan. Pero ano po ang nakita natin? Na hindi pala talaga tunay na makikita at matatagpuan ng katiyakan at kasiguraduhan sa mga bagay na maaring maagaw sa atin o maaring mawala sa atin. Kaya nung nasampungan ni Zaccheo ang ating Panginoong Hesus, ito'y nagbigay ng pagbabago sa kanyang buhay. Kung dati nakasalig ang kanyang katiyakan at ang kanyang seguridad sa mga bagay, sa kayamanan, kasikatan, ngayon, ang kanyang buhay na ay nananalig at nakabase na sa kanyang pagkilala at sa kanyang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Totoo kaibigan, true security is putting your trust in Jesus. True security is putting your trust in Jesus. Kaya nga po, ang sabi ni Apostol Pablo, di po ba? Hindi ko sinasabi ito dahil kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masihan anuman ang aking kalagayan. Ano daw po ang sikreto? Philippians chapter 4 verse 13 na nagsasabing, magagawa ko ang lahat ng ito dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Totoo, mga kapatid. Ang katiyakan at kasiguraduhan ng buhay na ito ay wala sa kayamanan, wala sa material na bagay, wala sa kasikatan o katanyagan, o wala sa anumang relasyon. Ang katiyakan at ang seguridad ng buhay na ito ay nasa ating pagkakilala at sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot dahil si Haring Herodes ay hinanap ang katiyakan at ang kaniyang seguridad sa mga bagay na maaring mawala at maagaw sa kanya. Kaya siya'y naligalig, siya'y nalungkot. Pangalawa, bakit magiging malungkot at nalungkot si Haring Herodes sa kapanganakan ng tagapagligtas ng sanlibutan? Una, dahil po sa kanyang kawalan ng katiyakan. Pangalawa, ay dahil po sa takot. Dahil sa kanyang takot. Ano pong nangyari? Nung nabalitaan niya na ipapanganak ang tagapagligtas ng sanlibutan, inisip niya na siya'y aalisin sa pwesto. Natakot siyang mawala yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang posisyon. Kaya nga po siya naligalig at gayon na lamang yung kanyang pagkatakot. Ang totoo, marami po tayong dahilan ng pagkatakot sa buhay na ito. At maaring sa sandaling ito ay dinadanas pa rin natin ang takot dahil sa pinagdaanan po natin o kasalukuyang pinagdaraanan sa taong itong 2020. Ito po ang madalas na nagiging dahilan ng ating pagkatakot. Of course, lahat ay natatakot kung anong pwedeng mangyari sa kinabukasan. Sino nga ba naman ang hindi matatakot dahil hindi natin alam? Sabi nga po, ang kadalasang takot ng isang tao ay ang bukas. Bakit po? Sa kadahilan ng hindi niya alam ang maaring mangyari bukas. Pangalawa, isa sa mga dahilan kung bakit madali tayong matakot o nag-aalala ay ang ating kalusugan. Minsan, nagiging paranoid po tayo na kapag may naramdaman tayo, minsan kung ano-ano na po yung iniisip po natin. Lalo na kung may narinig tayong balita tungkol sa ibang mga tao na ganun din ang nangyari. Di po mo minsan ay nakarinig tayo ng kwento na si ganito ay inatake, si ganito ay naglalakad lang at pagkatapos nakaramdam ng paninikip ng dibdib, ayun, ay umuwi na sa Panginoon. Kaya minsan, kapag ganun ang naramdaman natin, kinakabahan po tayo.
At iniisip natin, ako, baka ganun na yung nangyari. Baka himatayin din ako at baka ako umuwi na sa piling ng Panginoon. Kapatid, huwag ka magpadala sa takot. Lalo na sa kalusugan po natin. Of course, nagpapaalala rin po ito sa atin na maging maingat po tayo sa ating mga kinakain, sa ating pag-ehersisyo. Ingatan po natin ito ang ating katawan dahil ito ang templo ng banal na spirito. Yan naman po yung utos ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Pangatlo, of course, tayo po yung nag-aalala at tayo natatakot pag ito may kinalaman po sa pera, sa kaperahan. Kapag nakita natin na yung ating bank account ay unti-unti nang nauupos, kapag nakita natin na wala na at nauubos na yung ating mga ipon, nagsisimula na po pumasok ang takot sa atin. Kapag nakita na natin yung ating mga bayarin, nagsisimula na tayong matakot. At panghuli, of course, nagiging source din po, dahilan ng takot sa ating buhay, ay ating mga kamag-anak. Yung pagkawala ng isang mahal sa buhay, or yung pagdating ng isang mahal sa buhay. Ang mga bagay po na ito, nagdudulot po ng takot sa atin. Pero dapat nga ba tayong matakot? Lalong-lalo na sa mga bagay na hindi natin alam. Sa kinabukasan, sa pwedeng mangyari, o anumang mangyayari sa hinaharap. Tingnan niyo po ang paalala ng salita ng Panginoon. Mateo 6:25, itong sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Sa ano't anuman, huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot. Bakit? Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Ang totoo, nang kinausap ng anghel si Maria at ang mga pastol doon sa kanilang pinagpapastulan ng mga tupa, ito po ang mensahe ng anghel sa kanila. Ang sabi sa kanila, huwag silang matakot. Actually, itong sinabi ng Matthew chapter 1, verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang tanggol na sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel. At ang kahulugan ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Kaya bagamat hindi natin tiyak ang mangyayari sa kinabukasan, bagamat hindi natin tiyak kung ano at paano ang mga mangyayari sa bukas o sa hinaharap, huwag tayong matakot. Dahil kasama natin ang Diyos, ang Emmanuel. At ito po ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoon. Na wala tayong dapat ikatakot dahil kasama natin ang Diyos. Ang Diyos, na sinabi na Isaiah chapter 9 verse 6, na ang Diyos, anong kanyang katangian? Ito ang kanyang katangian. Siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Kapatid, hindi mo lang kasama ang Diyos. Ang iyong kasama ay ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya wala kang dapat ikatakot. Huwag mong hayaan nalunurin ka ng takot. Huwag mong hayaang palungkutin ka ng takot sa pagdiriwang mo ng Paskong ito ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Tandaan mo, when you have God with you, you have everything. There's no need to worry. There is no need to fear. So, naging malungkot ang kapanganakan o pagtanggap ng kapanganakan ng tagapagligtas ni Haring Herodes. Una, dahil sa kanyang kawalan ng katiyakan, kawalan ng seguridad, dahil sa maling mga bagay siya nagtiwala. Pangalawa, dahil sa pamamagitan ng takot, dahil natakot siya sa mga bagay na wala siyang kontrol. At pangatlo, bakit naging malungkot ang pagdiriwang at pagtanggap ni Haring Herodes ng kapanganakan ng tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang pagmamataas. Kung meron mang karakter si Haring Herodes na ayaw ng Diyos, ito ay ang pagmamataas. Gayon na lang ang paalala palagi ng Panginoon, lalo na sa ating kanyang mga anak, na ang isa sa mga bagay na ayaw niya ay ang pagmamataas. Sa halip, ang sabi ng kanyang mga salita, tayo magpakumbaba. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus na ipinakita niya nung siya'y bumaba dito sa lupa.
Luke chapter 12 verse 15, dito sinabi ng salita ng Panginoon, kaya't sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. And then, Matthew chapter 8 verse 5 verse 3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Kawikaan 11:2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit ang pagpapakumbaba ay magbubunga ng karunungan. Ulitin ko kapatid, kung maling mga bagay ang pipiliin mo para sa iyong kasiguraduhan at katiyakan ng iyong buhay, magiging malungkot ang iyong pagdiriwang ng Paskong ito. Kung hahayaan mo ang takot ang siyang kumontrol sa iyo, magiging malungkot ang pagdiriwang mo ng Paskong ito. At kung hahayaan mong pagmamataas ang siyang kumontrol at mangibabaw sa iyong buhay, magiging malungkot ang pagdiriwang mo ng Kapaskuhan ito. Pero ang magandang tanong, paano ba magiging maligaya ang ating Pasko? How can this Christmas be a merry and a blessed Christmas? Tingnan po natin ang example ng isa pang karakter sa tagpong ito. At ito ang mga pantas. Hindi pa natin pag-uusapan kung sino ba, kung saan ba ang mga pantas na ito galing. Ang pag-uusapan po natin ay kung ano ba ang kanilang ginawa upang matanggap nila yung kagalakan at yung kaligayahan ng pagdiriwang, ng pagsilang ng tagapagligtas ng sanlibutan. Tingnan po natin. Of course, alam po natin na para mahanap nila kung saan ipinanganak si Jesus, of course, lumapit sila kay Haring Herodes. Dahil si Haring Herodes ang nakakaalam ng mga bagay tungkol sa kanyang pamayanan, tungkol sa Israel. Ang hindi alam ng mga pantas na ito ay iba pala ang pagtanggap na gagawin ni Haring Herodes sa kapanganakan ng tagapagligtas. Pero tingnan niyo po ito. Paano tinanggap ng mga pantas ang kapanganakan ng Panginoon? Makikita po natin ito sa verse 10 ng Matthew chapter 2. Tingnan niyo po, sabi dito, sa gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita nila ang tala. When they saw the star that represents where Jesus is, kung nasaan ang Panginoong Yesus, ano pong naramdaman nila? Hindi pangamba, hindi takot, hindi sila naligalig. Sa halip na mag-worry, sa halip na maligalig o mabalisa, ang naramdaman po ng mga pantas na ito ay kagalakan. At yun po ang dapat maging reaksyon natin sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, sa pagdiriwang natin ng Paskong ito. Pero hindi lamang kagalakan ang kanilang naranasan, at sa kanilang kagalakan, meron po silang ginawa. Meron silang naging reaction, meron silang action na ginawa, na ito rin po yung dapat nating gawin upang tunay na maranasan po natin at maipagdiwang ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang Pasko ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po kanilang ginawa sa verse 11. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanilang inang, si Maria. Ito po kanilang ginawa. Lumapit sila, nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Purihin ang Panginoon. Meron silang mga ginawa, 3 bagay. Ano po ito? At ito ang tugon nila sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Una, sila'y lumapit sa Panginoon. Kapatid, sa pagdiriwang mo ng Pasko, pagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas, the best thing to do sa kabila ng pandemya, sa kabila ng problema, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nating pangit sa 2020, ay ang lumapit at ang tumawag tayo sa Panginoon na ating tagapagligtas. That's the best thing to do. Kapag unti-unti nang pumapasok ang pagkatakot, ang pag-aalala, ang pagkabalisa sa iyong puso, wala kang ibang dapat gawin kundi ang lumapit at tumawag sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas. Ito ang ginawa ng mga pantas na ito. Hindi lamang nila nakita ang bata, ang sanggol na ating Panginoong Yesus, kung hindi lumapit sila sa Kanya. At ito po ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo din ay lumapit at tumawag sa Kanya, lalo tigit sa mga panahon ito. Pangalawa, hindi lamang po lumapit at tumawag sa Panginoon ang mga pantas. Sabi po doon, sila'y nagpatira pa
Anong ginawa nila? Sila'y nagpatira pa, nagpuri at sumamba sa Panginoon. Kung meron man tayong dapat gawin sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating tagapagligtas sa Paskong ito, hindi lamang ang kumain, hindi lamang ang maghintay ng mga regalo o aginaldo. The best thing to do is to worship and to give thanks to our God, to our Savior, Jesus Christ. Pinakamainam natin gawin ay sumamba at magpuri sa Kanya sa pagdiriwang natin ng Kanyang kapanganakan. Ito ang gawin natin mga kapatid. At pangatlo at huli, hindi lamang sila lumapit, tumawag sa Panginoon, hindi lamang sila nagpatira pa, nagpuri at sumamba. Ang huli nilang ginawa, sila'y naghandog. Sila'y naghandog. And they gave the best for Jesus. Ibinigay nila ang pinakamainam para sa ating Panginoong Hesus, para sa batang ito na ipinanganak noong panahong iyon. At ito rin po ang ini-expect ng Panginoon sa atin. Yes, maaring wala tayo, iniisip natin, pero the best thing that we can give sa ating Diyos ay ang ating buhay at ang ating katapatan sa paglilingkod sa Kanya. Walang ini-expect ang Diyos sa atin, maliban na lamang yung buhay na ipinagkatiwalaan niya sa atin ay gamitin natin para sa Kanyang kaluwalhatian at sa Kanyang kapurihan. Kapatid, magiging masaya at maligaya lamang ang ating Pasko kung magiging tama ang pananaw at ang pagdiriwang natin ng kapanganakan ng tagapagligtas ng sanlibutan, ang ating Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit, magpatira pa, at maghandog sa ating Panginoon. Tandaan po natin, Christmas is all about Jesus. Ulitin ko po, Christmas is all about Jesus. It's not about me. It's not about you. It's not even about the celebration. It's not even about the gifts. It is all about our Lord, Savior, Jesus Christ. Ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Huwag nawa mangyari, nag-celebrate tayo ng Pasko na hindi natin naalala kung sino ang ipinanganak at kung sino ang dahilan kung bakit may Pasko. Remember, Christmas is merry when Christ is in your heart. Magiging maligaya lamang ang Pasko kung si Kristo ang nasa puso mo. Huwag kang maging katulad ni Haring Herodes. Sa halip, gayahin natin ang naging halimbawa ng mga pantas na ito. That's why, sabi nga, they were called the wise men. Bakit? They were wise because alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Sila'y lumapit, nagpatira pa, at naghandog. Naway, ganito rin po ang makita sa atin ng ating Panginoon sa pagdiriwang po natin ng lalalapit na araw ng Kapaskuhan. Muli po, isang mapagpalang araw at isang maligaya at mapagpalang Pasko sa inyong lahat. God bless everyone. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos sa makapangyarihan, marami pong salamat. Pinili mo, Panginoon, na ipanganak sa lupa upang iligtas kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Nawa po, sa pagdiriwang namin ng inyong kapanganakan ay maibalik yung aming focus, Panginoon, sa tunay na pagdiriwang nito at pag-celebrate nito. Huwag naming kalimutan na ang dahilan kung bakit may Pasko ay dahil ipinanganak kayo dahil sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Nawa po ay mapupurihan namin kayo, maluwalhati namin kayo, lalo na po sa pagdiriwang namin ng Kapaskuhang ito, Panginoon. Muli po, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon, at dalangin po namin na patuloy kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Nawa po, ang mga salita mo ay patuloy na maging apoy sa amin, Panginoon, na magpatuloy sa aming relasyon at paglilingkod po, Panginoon, sa inyo. Muli po, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
great unknown, where feet may fail, and there I find you in mystery, in oceans deep, where faith will stand. And I will call upon your name.
Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin ninyo ang kanyang pagsama at ang banal na Espiritu. Sumakanya ang kapurihan, kaluwalhatian, noon, ngayon at magpakailan paman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Sa mapagpalang araw po.